Ang isa po sa pinakamahirap sa buhay ng isang OFW na malayo sa kanyang pamilya ay kapag may problema, napakahirap pong gawa ng solusyon at paraan. Hindi mo alam kung paano mo magagabayan yung mga anak mo. Hindi mo sila makuha sa pachat-chat lang, sa paminsan-minsan ay pagtawag sa kanila kung talagang mayroon silang mga gustong gawin na nagiging sanhi ng pagiging konting pasaway paminsan-minsan. Yun po yung consequence ng paglayo namin sa pamilya, pero hindi namin maiiwasan dahil nga gusto namin silang magkakaroon ng magandang kinabukasan. Kaya napakahirap po sa loob na ganun. Pero nandoon pa din yung pag-asa na siguro dala ng pagdadalaga at pagbibinata kung minsan ganun talaga. Pero kailangan nating maging matibay. Madalas ko pong naiisip na kapag nasasabi sa akin na umuwi ka na lang para masubaybayan mo sila. Pero para sa akin po, kapag umuwi ako, parang back to zero na naman ako kasi nandito yung ito na yung paraan para mabuhay ko sila, masuportahan ko sila, mapag-aral ko sila. How if kung uuwi ako? Ang hirap humanap ng trabaho sa atin, sa Pilipinas. Lalo na may edad na tayo at saka yung sahod. Napakalaki po ng diferensya. Bagamat masakit, talagang kailangan nating magpakatatag as an OFW, as a mother, as a solo parent. Ganun talaga ang buhay. Hindi po tayo mawawalan ng pag-asa. May awa ang Diyos. Matatapos din to. Yun lang po at talagang na-share ko lang yung nilalaman ng aking damdamin bilang isang ina na malayo sa pamilya na hindi po madali. Hindi po madali ito. Kapag ikay napapaisip na ano na baga ang nangyayari, talagang mapapapuntong hininga ka at hindi ka makakatulog sa pag-iisip sa iyong mga anak. Kaya kapit lang tayo at huwag mawalan ng pag-asa.